One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So, happy Friday sa atin lahat ng bonggam-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa lahat naman ng makasolid na Mama Sam dyan na laging tumututok dito. Araw-araw, maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami tayong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, pambato natin sa Man of the World na ito nga wala nang iba kundi si Oliver ay talaga naman lumalaban ng bonggam-bongga. Mama, somethingin mo siya kaya ang mag-title ngayong taon na to dito sa competition ng Man of the World. To be honest, yes, malaki yung chance talaga na makuha ni Oliver ang titulong Man of the World ngayong taon na to. Paano naman kasi, napakagwapo ni Oliver at talagang lumalaban ng bonggam-bongga. At naniniwala din ako na magaling ang ipinapakita niya sa competition na to. So, syempre, marami din kalaban. Nandiyan dyan si Panama na sobrang gwapo din. Nandiyan dyan din si Ecuador na lumalaban din. Pero syempre, ang isa sa mga matindi nating kalaban dito si Mexico din, di ba? So, nakakaloka. Pero, syempre, laban lang. Gusto ko din yung pambato ng Myanmar na talagang ang gwapo-gwapo. Marami siyang tattoo dito sa katawan. Pero, oh my gosh, ang yummy tignan, di ba? So, yun. And then, sino pa ba? Si Thailand. Lumalaban din si Thailand. Panalo din ang pambato ng Thailand. Pero, syempre, wala pa rin tatalo talaga kay Oliver. Iba talaga ang execution. Iba ang pinapakitang galing. Sana si Oliver nga ang mag-title dito. So, kita ko naman na parang siya ang pwede talaga mag-uwi laban kay Panama at saka kay Mexico. Pero malakas din yung laban talaga ng pambato ng Panama, no? Maliksi din at palaban. Kaya tignan natin. So, laban yan Philippines. Oh my gosh. I'm so excited. But for now, namumuna at ayun nga, syempre nakakakuha ng magandang posisyon ang pambato natin. Kasi di ba parang may mga pa-award sila na parang katulad sa, ano ba to? Sa Olympics na may pabayang maghiliw kapag nanalo ka sa isang ano. So, job well done, 'di ba? Nakakuha ng gold medal itong si Philippines ng 2 beses. So, para siyang sport pageant. Ganon! But good luck sa Man of the World. Napakaganda at in fairness sa mga kandidato dito, sobrang ang gugwapo. Quality. And then, tignan natin kung si Philippines nga ba ang mananalo ngayong taon na to. At para naman sa sumunod natin, chika, ito nga, top model of the world. Puro world, no? Syempre, lumalaban din ang ating pambato sa Egypt na wala nang iba kundi si Eunice Deza na talaga naman nagpakitang gilas na para sa swimsuit competition. So, iba din ang galing na ipinapakita ni Eunice at naniniwala ako na napansin to ng hurado. Paano naman kasi, very Filipina beauty at talaga ang pambato natin dito. Tapos plus ang tangkad. So, ang lakas top model talaga. So, minsan na tayo nagpwesto sa top model, pero ngayon, susubukan ni Eunice kung siya nga ang makakapag-uwi ng titulong top model of the world. So, I'm so excited. So, malakas yung laban din neto, no? Dalawang lumalaban na pambato natin. Ayan nga si Oliver at saka si Eunice na alam mo yun, nakaka-excite kasi alam mong may binubuga sa competition, na? So, good luck syempre sa kanila at wish
all the best. At lahat naman tayo excited dahil, alam mo yon, sa ipinapakitang galing, sa pinapakitang tapang ng ating mga pambato sa kompetisyon ng international pageant. O, di ba? At para naman sa sumunod natin, chika, Fatima, nagdasal. O, so, si Fatima ay isa sa mga nakikita kong Miss Universe na mahilig talaga siyang magsimba. In fairness, kay Fatima, lagi ko siyang nakikita na dumadalaw sa simbahan, tapos nagdadasal. Yung iba pinagtatawanan si Fatima. Pero syempre kay Fatima, sincere to. Very strong si Fatima, no, pagdating sa mga bashing niya. Yung alam mo yun, yung parang hindi niya nalang pinapansin, tas tuloy-tuloy lang yung kanyang pananalig sa sarili niya. Kaya in fairness, gusto ko si Fatima kasi kakaibang Miss Universe. So, hindi siya yung katulad ng mga napapanood nating Miss Universe girl na walang ginawa kundi magpabongga, magpaano. Pero si Fatima, at least, di ba? So, ito lang yung Miss Universe na nakita nating dasal ng dasal. Sabing gano'n, nagdadasal daw kasi daw makasalanan. Grabe, ha? So, ako para sa akin, okay yung ipinapakita ni Fatima na hindi lang siya ganda, kundi meron din siyang pananalig sa itaas. At importante yun, no? Si Fatima ay nanood ng laban ni Colombia sa online. Sa online lang naman, din naman siya pumunta ng Thailand. But nakakatuwa kasi after manalo ni Colombia ay kinongratulate niya ng bonggang-bongga. So doon sa part na yon, nakikita mo yung sisterhood nila na alam mo yon na suportado pa rin ni Fatima yung mga kabatch niyang mga beauty queen na nagko-compete sa katulad nga ni Colombia na Miss International, Miss Grand All-Stars, di ba? At nag-title. At isa siya sa mga masaya para dito. And then, sabing gano'n si Fatima pwede daw sumali sa MGI All-Stars. I think so. Di ba? So, maraming perang ipapasok yan kay Mr. Nawat. Kaya for sure, siya na ang mananalo dyan. Charot. So, kapag ganun ang nangyari, halimbawa lang ito hypothetical lang. Sumali si Fatima sa MGI All-Stars. Imagine ninyo kung magkanong pera ang ibabaksak nila dyan para manalo. Tapos, iboboto siya ng mga hurado. Eh di sa madaling salita, siya pa rin ang Miss Universe na pinanalo noon at siya pa rin ang mananalo ng MGI All-Stars. So, di ba? Nakakaloka. Anyway, so, feeling ko naman hindi naman sasali dyan si Fatima kasi nga Miss Universe na siya at parang ayun talaga yung gusto niya. And then, tignan natin kung ano pa ang mga update kay Miss Universe Fatima, di ba? Pangalan pa lang ang ganda-ganda na yun, di ba? Nakakaloka sa ganda. Anyway, congratulations, syempre. At ito ang sumunod na chika, MGI All-Stars Queen. Pupunta ng Pilipinas. So, sinabi nga sa live ni Mr. Nawat na plano nga daw pumunta ni Vanessa or parang meron yata silang mga activity dyan na gagawin. Kaya pupunta si Vanessa sa Philippines. In fairness lagari ang schedule ni Vanessa. Dito ang dami niyang ganap dahil ayun, nagpapasalamat sila sa mga sponsors ng MGI All-Stars at si Vanessa isa-isa ng binibisita. Dapat ganyan din yung ginawa ni Fatima noon yung nanalo siya ng Miss Universe pero hindi niya na ginawa. Umalis na siya, di ba? Pero eto naman si Vanessa ay hindi pa umaalis, nandito pa siya at ayan binibisita niya. Hindi ko alam kung si Fatima ba ay hihintayin niya ang MGI All-Stars Season 2 or Second Edition. Season 2. Second Edition, tapos saka siya pupunta doon sa bansa nila. Hindi ko alam kung gano'n ang mangyayari. So, ngayon ay nandito siya, ang dami niyang activity, ang dami niyang ginagawa. Oo nga naman kasi sayang din naman yung pamasahe ko. Pupunta, babalik. Pupunta, babalik. Diba? So, habang nandito siya, yung lahat ng commitment niya, tatapusin niya. Siguro, aabot niya siya ng siguro isang buwan. Tapos, parang sa next month ay pupunta siya sa Philippines. Tapos, baka after Philippines, pumunta siya uli dito sa Thailand. So, hindi ko alam. May Vietnam pa kasi silang mga project Kaya, parang feeling ko lagari talaga si Valerie. Si Vanessa Fulgarino. So, nakakaloka kasi syempre, excited tayo kung ano ba ang mga mangyayari sa Queen ng MGI All-Stars. Ayoko yung title sa sash na MGI All-Stars. Parang hindi nakaka-Queen. Para kang kumanta sa singing contest na ikaw yung nag-title, ganon. By the way,
okay lang yan. So, laban na lang. At para naman sa sumunod na chika, ito nga, pinag-uusapan din. Dahil kahapon ay umuwi na ng Vietnam. Itong si Miss Grand Vietnam. Si MGI All-Stars Vietnam. So, sinalubong ng isang katutak na press, tapos yung mga tao, tapos sabing gano'n, sila na daw ang bagong powerhouse. Kasi nga, matagal-tagal na rin sa Pilipinas na hindi nangyayari ito. Yung parang, alam mo yon, yung umuwi yung queen, tapos dinudumog sa airport. So, ito pa lang daw, uli nangyari daw sa Vietnam, kaya sila na daw ang tunay na powerhouse. Well, ang masasabi ko ay congratulations dahil nakarating siya ng second runner-up at alam naman natin na talagang inilaban nila to. Kumbaga parang ginapang talaga nila para makuha yung position na yan. Tapos kahapon, parang nakita ko sa social media, parang kala mo siya yung title na MGI All-Stars. At in fairness, suot niya yung sash niya pagdating niya daan sa airport. Para lang siyang si Fatima nagsimba na nakasash. Ganon. Nakakaloka. Nakakaloka si Fatima, no? So, umaten ng, doon sa Cannes Festival, nakasash. Tapos pumunta siya dito sa nakasas, nagsimba, nakasas. Siguro natutulog si Fatima na nakasas din, charot. Pero ito talaga, si Vietnam, para siyang siya yung title, kung maka-emote at kung maka-eksena, talagang, ay nako, grabe. Napaka-winner. Napaka-winner ng eksena. Paano naman kasi, talagang pinarada pa siya. At kahit wala na yung mga viewers o ano man ba yun, yung mga followers, sige, kaway siya kung sino yung makita yung tao. Yung alam mo yun, yung kung ikukumpara nila yung kung paano talaga nag-homecoming ang Pilipinas, at least inaabangan talaga kung saan dadaan yung parada, di ba? Pero ito kasi wala basta mula sa airport, sumakay dun sa so umandar na at kung saan-saan sila nagpunta. And then, ayun, super kaway sila sa mga taong makikita nila. Fake powerhouse. Charot. So, yan. Nakakaloka doon sa fake powerhouse. Ay, nako. Eksena talaga, no? Alam mo yun, papansin. No? Parang hindi naman kailangan kasi iparada. Hindi ko maintindihan bakit kailangan iparada ng ganon. No? So, siguro proud sila. Yun. Ganun nga. Bakit naman hindi? Tuwa-tuwa sila doon sa second runner-up na binayaran nila ng 12 million. Charot! So, yun. Nakakaloka naman sa charot na yon. Basta kung masaya sila, masaya din ako. Sabing ganun kamukha daw siya ni Atisa Manalo. Parang hindi naman. Nakita ko naman si Atisa in person. Magkaiba naman yung itsura nilang dalawa. Parang parang auntie ni Atisa. Ganon. Nakakaloka. Pero sige lang laban. At naniniwala naman ako na ginawa ni Vietnam yung best niya. Kaya congratulations. So kung ano man yung paraan para ma-push nila ang kanilang posisyon bilang second runner-up, ayun ay pinaghirapan nila at tumulong sa kanila ang mga Vietnam people. Kaya dapat lang maging proud sila at maging happy. So happy din ako para sa kanya, di ba? At least yung gusto niyang patunayan sa sarili niya, na-push niya ng bonggang-bongga. Saan ka pa? Yon, mabuhay. At para naman sa sumunod na chika, ito nga, syempre Emma Tiglao, di ba? Naging host at saka si Michelle D dito sa MGI All-Stars. Susunod kaya si Atisa Manalo ang kukunin ni Mr. Nawat? Alam naman na natin na okay na si Atisa at saka si Mr. Nawat together, di ba? So parang okay na sila. Tapos parang ayun, nakita naman natin na bongga na talaga yung after ng Miss Universe. So, bago kasi magsimula yung Miss Universe, may mga parinig-parinig. Pero lately, nakita naman natin na very okay silang dalawa. Ngayon, ang tanong ko, kung din kaya ni Mr. Nawat sa MGI All-Stars, itong si Atisa Manalo, after na mag-host ni Atisa sa Mr. International dito sa Thailand. Di ba? Ako para sa akin, bakit hindi? Diyos ko, isang napakabonggang reyna ni Atisa Manalo. Sa totoo lang Isa siya sa mga, alam mo yun yung mga level ng Michelle D, Atisa Manalo, iba yan. So, ibang-iba yan. Sabi ko nga, ang bongga kasi syempre,
Atisa manalo yan. Sabi nila sumali daw sa MGI All-Stars. Ano ba? Hindi kailangan ni Atisa ang MGI All-Stars. Parang tapos na siya sa era ng mga pageant, no? Ganon. So, yun. So, tama na maging Miss Universe third runner-up. Wala na siyang dapat patunayan. Minsan na siyang sumugal dyan sa Miss Cosmo. Tingnan niyo kung ano nangyari, di ba? So, tama na yung nag-Miss International siya. Tama na yung naging Miss Universe third runner-up siya. At doon na nagtatapos ang kanyang journey. Kung akong tatanungin ninyo, ayoko na siyang sumali kahit saan pageant. O, di ba? Kasi ba't pa natin ipapasali? Kumbaga, okay na eh. Okay na siya eh. So, wag na. Kasi syempre, ang level ng Atisa, sabi ko nga, parang Michelle D, parang Catriona Gray, mga ganong level. So, bakit mo pa overqualified? Yan. So, alam kong kayang manalo ni Atisa kung gusto lang natin ng ano. Pero kasi, siguro sa Miss Grand, mas gusto ko pa. Pero Atisa manalo, mag-Miss Grand? Hindi. Parang feeling ko hindi. So, hindi gusto ni Atisa. Ganon. Anyway, good luck sa kanila. So, kung kukunin nila si Atisa sa susunod, bongga bilang hurado. At para naman sa sumunod na chika, MGI All-Star Season 2. Ay, Season 2, no? Hindi ba pwedeng, parang na siya, no? Hindi siya beauty pageant talaga. Mabuhay Philippines. How many Filipina queen will join MGI All-Stars this coming second edition? Nung nakaraan 5. Pero kung ako tatanungin mo, ayoko na ng 5. Tama na 1, 2. Ganon. Pinakamadami na yung 3. Pero kung 1, okay yan. Kung 2, okay yan. So, parang hanggang doon na lang. Kasi kung sasali, sabay-sabay, parang hindi maganda. Dapat nga itong 5 na to, nag-isa-isa sila. Di ba? Nagdalawa-dalawa man lang. Bakit kasi nagmadali? Bakit nag-joint lahat? So, ako para sa akin, bongga, dapat kasi level din ng Gasini Ganados yung ipapadala natin dyan. Dapat yung alam mo yun, yung may laban. Sabi nga gano'n, bakit daw hindi si Winwin, di ba? Kasi si Winwin dating Reyna Hispano-Americana. So sabi ko naman, why not Coconut? Bongga si Winwin, di ba? Kung isasali mo yan dyan sa MGI All-Stars performance, panalo. Tapos, alam mo yun, the way kung paano mag-present ng sarili niya, winner. So, kung gusto ni Winwin, bakit hindi? Join, di ba? And then, gusto ko din mag-join, syempre, si Herlyn Budol. Dahil, alam mo yun, si Herlyn Budol ay isa sa mga talagang masasabi natin kung suporta ang pag-uusapan, bongga. Kaya lang, ang problema kay Herlyn, hindi natin siya matawag na All-Stars kasi saan ba siyang international pageant lumaban? Doon pa lang sa Pilipinas, national pageant pa lang. Kaya parang feeling ko, hindi pasok sa banga si Herlyn Budol. Pero kung babayan sila kay Mr. Nawat ng registration fee, baka i-accept sila ng bonggang-bongga, di ba? Alam naman natin si Mr. Nawat na parang lagi siyang may chance sa mga girl basta willing magbayad, di ba, ng franchise fee. And then, next is, sino pa ba? Sino pa ba yung nakikita ninyo na sabi nila si Beatrice Luigi Gomez. Parang feeling ko, parang hindi na. Okay na si Luigi sa top 5 ng Miss Universe. Oo, maganda si Luigi. Bakit hindi? Matalino, magaling sa execution, pero parang ewan ko, kailangan ba talaga natin isalang yung mga beauty queen natin na nakakarating sa top 5, nagto-third runner-up, yun, di ba? So, tama na kasi si Gasini kasi, kaya lang natin isinalang kasi top 20 sa Miss Universe. Tapos, parang feeling ko, ayun, so, kailangan niya ng, alam mo yun, patunayan niya uli yung sarili niya one more time sa mundo ng pageantry para mas bumongga. Pero, Beatrice Luigi Gomez, top 5 sa Miss Universe, pasasalihin mo. Bakit? O, di ba? Si Vanessa, kaya lang naman natin pinasali to si Vanessa dito. Kasi naka-top, lang naman ba siya sa Miss Universe? Top 12 or top 20? So, yon. So, okay lang. Kumbaga pero feeling ko yung mga nagta-top 5 sa Miss Universe, hayaan na natin silang top 5 sa Miss Universe. Hayaan na natin runners-up sila sa Miss Universe. Wag na nating sayangin yung record nila na napakaganda. At the end of this story, Miss Universe pa din yun, di ba?
So siguro yung mga hindi nagra-runners up, ayun, pasalihin natin dyan. Marami tayo sa mga international queen katulad ni Lars Pachenko. Ayan, bakit hindi mag-try, di ba? One more time. Tapos andyan dyan si Patricia Lorenzo, o di ba? Si Patricia ay top 6 sa Miss International Queen. Bakit hindi, di ba? Magaling din naman. And then, ayun. So, maghanap pa tayo ng iba pang mga girls na pwedeng mag-compete mula sa iba't ibang klase ng pageant. Mula sa Miss World, ayun, sa Miss Grand, di ba? So, ang dami-dami natin girls na alam mo yung pwede din isa lang dyan. So, let's see kung sino ang gustong sumali. Pero syempre, ang exciting dito sa MGI All-Stars Season 2, kung sino nga ba ang mga Filipino beauty queen ang mag-join one more time. Diba? So, yun. So, tignan natin kung sino. Tapos, tignan natin kung 5 pang kaya uli ang sasali. Tapos, tignan natin kung gano'ng kadami magiging contestant ngayong Season 2. Are you excited? Kasi ako, yes, sobrang excited ako para sa kanila. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.